Sinisikap pa rin namin kunin ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Gayunpaman, tulad ng nasabi ni Sandra, itinanggi na ng tagapagsalita ng PNP na si Senior Superintendent Jonado Carlos ang umunoy bigayan ng cashiers. Dalawang balita po, nababahala raw ang ilang mambabatas sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Kasunod po ito ng pag-amin ng Pangulo noong isang linggo na madalas siyang nagkaka-migraine at may iniindang problema sa spine. Inamin din ng Pangulo na meron siyang Barrett's disease at Buerger's disease. Pero ang pagtitiyak ng palasyo, wala raw dapat ikabahala ang publiko. Narito ang aking report. Nakakabahala raw ayon kay Senador Panfilo Lacson ang pahayag ng Pangulo na may mga dinaramdam siya kaugnay sa kanyang kalusugan. Kaya paalaala niya sa Pangulo, responsibilidad ng tapatin ng taong bayan tungkol dito. Nagkakaroon ng uncertainty, tapos although clear naman yung ating rule sa Constitution sa succession, so we should not be worried na kung may mangyari sa presidente, magkakaroon tayo ng hiatus o kaya may vacuum ng leadership. But then, sabi ko nga, siya yung binoto and he should be there until the end of his term. Ipinunto naman ni Senador Leila de Lima na nakasaad sa konstitusyon na dapat sinasabi sa publiko kung may kritikal na karamdaman ng Pangulo. Paano raw masasabi ng palasyo na hindi kritikal ang karamdaman ng Pangulo kung hindi ito naka-attend sa ilang events dati at hindi nakapagtrabaho? Sa isang forum noong isang linggo, mismong si Pangulong Duterte na nagbulgar na bukod sa araw-araw na migraine, may problema din siya sa spine, kaya gumagamit siya ng isang uri ng pain reliever. I had a bad sleep. The last one was this. And I hit the cement. I have a lot of issues with my spine. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. It's being used by patients with cancer. I was only given a fourth of that square thing. Bukod dyan, inamin din ng Pangulong meron siyang Barrett's disease na nakakaapekto sa kanyang esophagus at Buerger's disease na nagdudulot ng pamamaga at pagbara sa mga ugat niya sa kamay at paa. Kaya sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, bakit pa raw kailangan maglabas ng medical bulletin, gayong ang Pangulo na mismo ang kusang nagsasabi kung may nararamdaman siya. He actually keeps us updated. What do you trust, the paper or his actions? You know, you see him, he's all over the place. Simula nang umupo sa pwesto nitong Hulyo, halos hindi nababakante ang schedule ng Pangulo. Hinahati rin ng Pangulo ang kanyang schedule sa isang linggo sa pagbiyahe sa Maynila at sa Davao. Simula Setyembre nung pumunta siya sa Laos para sa ASEAN Summit, nakakalabing 2 out-of-the-country trips na siya o average na 3 bansa sa isang buwan. Bukod pa yan sa mga out-of-town trips niya dito sa Pilipinas. Pagtitiyak ng palasyo, wala naman daw dapat ipag-alala sa kalusugan ng Pangulo. He goes beyond the mere 8 hours, goes to 14, goes to 16 hours, and still keeps going. Correct. You know, sometimes it just takes God to stop him. Take him seriously in the sense that he doesn't always feel in the peak of health. However, as my doctor said in Philippine Heart Center, he said, much of these things we go through are really wear and tear. I mean, he's 72 years old, give him a break.